Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Ang naval base ng Amerika noon sa Subic Bay sa Pilipinas ay minsang itinanghal na isa sa mga pinakamalaking naval base sa buong mundo hanggang sa isarado ito taong 1992. Noong ding taong iyon na magsara ang huling base militar ng Amerika sa Pilipinas matapos magkaroon ng alitan ng dalawang bansa sa presyo ng renta na kailangang bayaran ng una. Nangyari ito matapos ibasura ng Senado ang panukalang tratado na RP-US Treaty of Friendship, Cooperation and Peace na magpapahintulot sa Washington na manatili sa US Subic Naval Base ng 10 pang taon. Ang US Naval Base, Subic Bay, ang huling US military base sa Southeast Asia. 32 taon matapos mahinto ang operasyon ng hukbong pangdagat ng Amerika sa Pilipinas, ang tensyon sa pagitan ng China at ng Pilipinas dahil sa pinag-aagawang mga teritoryo sa South China Sea ay tila nagiging malaking dahilan ng mga usapin at diskusyon tungkol sa posibilidad ng pagbabalik ng hukbong pangdagat ng Amerika sa Pilipinas. Sa kasalukuyan, isang pag-uusap ang nagsasabing muling magtatayo ng naval base ang Amerika sa isla ng Batanes na nasa pinakadulong hilagang bahagi ng Pilipinas. Ang pagtatayong ito ay bunga na rin ng Extended Defense Cooperation Agreement sa pagitan ng Pilipinas at ng Estados Unidos. Ayon sa isang independent analyst, ang Batanes ay may tuturing na isang strategic location. Ang islang ito ang siyang naghihiwalay sa katubigan sa pagitan ng Pilipinas at ng bansang Taiwan. Ayon din sa mga eksperto, magandang pagtayuan ng Batanes ng mga base dahil kung sino man umano ang may kontrol dito ay siyang may kontrol sa Taiwan Strait o sa katubigan sa pagitan ng Taiwan at ng Pilipinas. Ang napaulat na planong ito ng Amerika ay napagdesisyonan noong Agosto lamang nitong taon, kasabay ng ika-72 anibersaryo at selebrasyon ng Mutual Defense Treaty na nilagdaan ng Amerika at ng Pilipinas. Sa ilalim ng kasunduang ito ay nangangako ang bawat bansa ng mutual assistance kung may mangyari mang pananakop o agresyon mula sa ibang bansa. Mas naging maugong pa ang usaping ito nang mabalitaan ng Amerika ang tungkol sa tila panghaharas ng China sa barko ng Pilipinas nang minsan silang magdala ng supply sa BRP Sierra Madre nitong taon lamang. Nang mangyari iyon, kasama din sa mga tila nagpanting ang tenga sa ginawang iyon ng China ay ang mga bansang UK, Japan at marami pang iba. Ang mga military drills ngayong taon kasama pa ang massive live exercises sa karagatan sa pagitan ng Pilipinas at Amerika ang mas nagpataas pa ng mga espekulasyon ng muling pagbabalik ng naval base ng Amerika sa ating bansa. Kasama pa ang mahigpit na pagbabantay ng hukbong pangdagat ng China sa border nito sa karagatan, partikular na sa South China Sea. Ayon kay Kanishka Gangopadhyay, ang tagapagsalita para sa US Embassy sa Maynila, ang US Embassy at ang mga eksperto sa US Army ay naging aktibo pagdating sa pakikipag-ugnayan at pakikipag-usap sa gobyerno ng Pilipinas. Kasama din sa mga napag-usapan noon bukod sa pagpapalakas ng puwersang militar at paglalagay ng naval base ng Amerika sa Pilipinas, napag-usapan din ang tungkol sa engineering, medical at agricultural development projects na ilulunsad sa bansa. Ayon naman kay Marilu Caico, ang gobernador ng Batanes, nakikita umano niya ang patuloy na assistance ng Amerika sa pagtatayo ng port o base na maaaring paglagakan ng mga cargo ships. Ang napag-usapang iminungkahing lokasyon ng base ay maaaring ilagay sa isla ng Basco sa Batanes. Napili ang lugar na ito dahil kung ang kasalukuyang pantalan sa Batanes ang gagamitin, ay mahihirapan sila dahil sa hindi magandang daanan patungo dito. Idinagdag pa sa ulat, nagpakita ng interes ang Armed Forces of the Philippines para sa pagpapalawak ng radar technology sa bansa upang mas ma-monitor nila ang mga nasasakupan ng Pilipinas. Marami pang mga diskusyon ang nagaganap subalit lalabas umano ngayong buwan ang pinal na napagkasunduan sa pagitan ng Pilipinas at ng Amerika. Ang planong pagtatayuan ng bagong naval base sa Batanes ay may layo lamang na humigit kumulang 200 kilometro mula sa Taiwan. Ang magiging base na ito ay hindi na lamang magbibigay ng access sa Amerika sa Pilipinas,
kundi magdadala din ng tensyon sa pagitan ng Washington at ng Beijing. Ang kahit anong gawing hakbang ng Amerika o proyekto sa ibang mga bansa ay nakikita ng China na magiging bantay ito sa kanilang seguridad at pipigil sa kanilang mga hangarin. Formal na nagpahayag noon pa man ang Amerika ng kanilang pagtangkilik sa One China policy at maayos na ugnayan sa Beijing kaysa sa Taiwan. Subalit kailangan umano nilang tuparin ang kanilang pangako na military aid sa ilalim ng Taiwan Relations Act. Sa ilalim ng batas na ito, kailangan nilang suportahan ng Taiwan pagdating sa pagprotekta sa kanilang bansa mula sa agresyon at pananakop ng ibang mga bansa, partikular na ang China. Ang expansion ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA, partikular na ang mungkahing pagkakaroon ng naval base ng Amerika sa Pilipinas, ay pinagdedebatehan ngayon dahil na din sa pagpapalawak ng presensya ng Amerika sa Pilipinas. Nababahala ang mga eksperto na posibleng mas tumas pa ang tensyon sa South China Sea kung itutuloy ang plano ng pagdaragdag ng mga lugar na pagtatayuan ng pasilidad ng Estados Unidos sa loob ng mga kampo ng militar. Nag-uusap na ang mga opisyal ng bawat bansa kaugnay dito na pinapayagan sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA at ayon sa isang dating hepe ng Intelligence of the Armed Forces of the Philippines ay naniniwala siyang madadamay lamang ang Pilipinas sa pagitan ng iringan ng Amerika at China. Tiyak umanong aalma ang China dahil sa ituturing nila ito bilang forward-basing strategy ng Amerika para maipwesto ang puwersa at mga armas nito sa rehiyon. Maiipit umano tayo sa gitna at magiging battleground ng Pilipinas kagaya na lamang umano ng nangyayari ngayon sa bansang Ukraine. Ayon mismo sa China, inilalagay umano ng Amerika ang Pilipinas sa malaking panganib at pansariling interes lamang umano ng Amerika ang ginagawa nilang pagpapalakas ng military presence sa Pilipinas, lalo pa at nakatuon din ang kanilang pansin sa issue ng China at Taiwan. Kung sakaling matuloy ang mga dagdag pasilidad na ito, madadagdagan ang puwersa ng Amerika sa Pilipinas sa kanluran nito kung saan naroroon ang West Philippine Sea, sa hilaga na malapit sa Taiwan at sa hilagang silangan kung saan naroroon ang Pacific Ocean. May mga nagsasabi rin na kung sakaling magkaroon na nga ng giyera sa pagitan ng mga Chino at Amerikano dahil sa Taiwan, malamang nakasabay ng mga bomba at missiles ng Chino na paliliparin nila laban sa Taiwan, ang paliliparin din nila laban naman sa Pilipinas. Ito'y dahil may base militar tayo sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement na roon magkakampo at magpapalipad din ng mga missiles at bomba ang mga Amerikano laban sa mga Chinese. Basta malapit lang sa Taiwan, para mabilis umunong makakilos ang mga Amerikano para idepensa ang Taiwan at kanilang mga barko, submarino at eroplano na lalapit sa Taiwan. Ano nga kaya ang mangyayari sa Pilipinas lalo na ang mga lugar kung saan naroon ang mga base militar ng Amerika? Malamang na magiging katulad ito sa Ukraine at durog-durog ang mga parte nitong malapit lang sa mga lugar ng pakikipaglaban nito sa Russia. Habang may giyera, ligtas na ligtas ang Amerika sa digmaan sa layo nitong mahigit 12.2 libong kilometro mula sa Taiwan, China at sa Pilipinas. Bibigyan naman daw tayo ng mga armas gaya ng ginagawa nito sa Ukraine para sa pagtatanggol natin ng sarili. Habang nagkakamatayan sa Pilipinas, damay ang lahat ng Pinoy, ang mga Amerikano umano ay parelax-relax lang habang pinapanood ng live sa kanilang mga telebisyon ang nangyayari sa ating bansa. Ang masamang naidulot ng mga ito ay ang malinaw na pagpanig natin sa Estados Unidos sa mata ng mga kalaban nito. Mahalaga para sa atin na maging neutral pagdating sa mga geopolitical concerns. Lingid sa kaalaman ng marami, ginagamit lamang umano tayo ng mga Amerikano bilang estasyon upang makapaglunsad ng iba't ibang kaguluhan sa mundo. Mula dito at sa kanilang embahada ay nagkaroon sila ng impluwensya sa ating gobyerno. Ang pagkakaroon ng dayuhang base militar sa loob ng alinmang bansa ay isa ng malinaw na katibayan ng kawalan ng soberanya nito at ang sinusunod ninyong pinuno ay isang puppet lamang. Kung ikaw Paps ang tatanungin, pabor ka ba sa pagkakaroon ng mga base militar ng Amerika sa Pilipinas? Huwag kalimutang mag-iwan ng inyong matalinong opinyon sa comment section sa ibaba ng video ito. Salamat po! Isa kwento ng pagbabalik tanaw sa kasaysayan ang naitampok natin ngayon. Huwag kalimutang i-like ang video ito at mag-iwan ng komento sa ibaba ng mga nais nyo pang malamang kwentong kasaysayan sa Pilipinas. Mag-subscribe na din para lagi kayong updated sa mga pinakabagong video dito sa Kasaysayan Pinoy. Magandang araw po at mabuhay ang bansang Pilipinas!